Alright, ngayong umaga, as promised, we are going to conclude our series on clearing the confusion, understanding the scriptures through the lens of grace. Okay? Sino po yung nakakompleto? Taas nga ang kamay. Isa lang? Hindi, marami yan. Oo. Tamad na tamad lang kayo magsitaasan ng kamay, ano? Taas ang kamay yung mga nakakompleto. Kahit di naligo, taas ang kamay. Na-enjoy nyo ba, mga kapatid? Tumagal tayo ng 8 months dito sa series na to. And marami na rin tayo na pag-usapan sa series na to regarding sa mga verses na ang dating ay pwedeng mawala ang kaligtasan or merong iba pang kondisyon ang salvation other than putting your faith in Christ. Tama? So, mga verses na nag-cause ng confusion sa maraming Christians ang mga na-discuss natin dito. Mga verses na sa unang tingin, ang dating, parang ang kaligtasan pwedeng mawala or merong ibang kondisyon para maligtas. Kagaya ng mga verses na James chapter 2, naaalala niyo yun? If someone says he has faith but has no works, can faith save him? Gaya ng Hebrews chapter 6, na-discuss din natin. Anong sabi ron sa Hebrews 6? Parang imposible raw sa isang taong naka-experience ng liwanag, no? Na-enlighten at natikman ang mga giftings ng Holy Spirit. If they fall back, to be brought back to repentance. No? Ang dating talaga ay parang hindi na sila maliligtas ulit. Okay? So, natatandaan niyo ba yung mga sinasabi ko? Alright, Matthew 7, di ba? Ano yung sa Matthew 7? Not everyone who calls to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of God. Alam niyo itong binabanggit ko sa inyo ngayon? Kino-quote ngayon yan doon sa post to recently. Ilan sa inyo yung, di ba? Oo. At busy-busy ngayon si Joel sa kakadebate doon sa... doon sa ano. Alright. So, halos majority ng mga Christians in the body of Christ, especially yung mga nagtuturo, dyan sa mga verses na binanggit ko po sa inyo, na pinag-aralan na natin, ay iniisip nila na ang kaligtasan ay pwede ngang mawala. Alright? So, na-discuss natin yun. Yung John 15. Yung John 15 ngayon ay, puntahan nyo po yung post ko. Makikita nyo, madalas banggitin. Oo. Parang ginutom ako doon, Okay. Okay. Sige, upo na po tayo. So, yung John chapter 15, no, nakita natin na madalas banggitin yon nung aking basher. Okay, basher. Yung basher ko. Alright. So, marami pang iba na na-discuss na tayo with regards dito sa mga passages na ang dating pwedeng mawala ang salvation. No? Okay, so dito na po tayo. Dito na po tayo. Now, nakita natin na lahat ng mga verses na yon, hindi naman talaga nagsasabi na ang kaligtasan pwedeng mawala. Okay? Madalas nami-misinterpret lang sila. O yung mga verses na yon ay nami-misinterpret lang ng mga legalists. At ngayong umaga, as we conclude this series, ang pag-uusapan po natin is from confusion to confidence. Okay, na meron tayong subtitle na How Should We Read the Bible? Bakit? Kasi what we are going to do this morning, I am not going to prove to you na ang doctrine ng eternal security is the clear teaching of the Bible. Hindi na po natin gagawin yon sapagkat if you can remember, na-discuss na po natin yon sa kalagitnaan ng series na to. Nare-recall ninyo? Sa kalagitnaan ng series na to, diniscuss na natin yung stand natin about eternal security and I have shown you already yung mga proof na ang ating kaligtasan ay 100% secure. So hindi na po natin gagawin yon as we conclude our series. Ang gagawin natin ngayon is this. I will share to you the right approach in reading the Bible. How should I read the Bible?
Okay? Now, this morning, I will share to you one basic principle. In fact, iisang principle lang naman talaga ang kailangan nating matutunan every time we read the Bible para hindi tayo ma-confuse. Okay? But before I tell you kung ano yung one nag-iisang principle na yon, let us close our eyes. Manalangin po tayo. Sige po, let's pray. Tayo po lahat ay yumuko. Tayo po ay pumikit. Huwag matutulog. Magpe-pray lang. Lord, we thank you for this time. Salamat po as we conclude this series, we pray. Bigyan mo kami, Lord God, ng enlightenment. We ask the Holy Spirit to enlighten us ngayong umaga as we conclude this beautiful series that we started 8 months ago. At dalangin namin, Lord, na sa conclusion ng series na to, matutunan na po namin how to approach the Bible, how to read the Bible accurately. This we pray in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin si Lord muna. So, ano tong nag-iisang basic principle that will help us clear the confusion every time na magbabasa tayo ng Bible? Ito po yun. We must read the Bible in the light of the finished work of Christ. Everybody say, finished work of Christ. Finished work of Christ. Mukhang di pa kayo nag-aalusala. 1, 2, 3. Finished work of Christ. Yun. Na pag sinabi ho natin reading the Bible in the light of the finished work of Christ, we simply mean use the grace lens. Everybody say, grace lens. Grace lens. Okay, kaya ang subtitle natin sa series na ito is Interpreting Scripture Through the Lens of Grace. Okay? So pag sinabi natin reading the Bible in the light of the finished work of Christ, is reading the Bible using grace lens. Now, alam niyo ba na lahat ng mga verses na napag-aralan natin, mga verses, difficult passages na ang dating, posibleng mawala ang kaligtasan or merong ibang kondisyon ang salvation other than believing, lahat ng yon na interpret natin ng tama simply because binasa natin yung scriptures in the light of the finished work of Christ. Okay? Yung mga difficult passages na Hebrews 6, maraming halos masira ulo dyan sa Hebrews 6 dahil hindi nila ma-reconcile yung eternal security doon sa sinasabi ng Hebrews chapter 6. Ganun din sa Hebrews chapter 10. Anong sabi sa Hebrews chapter 10? If we deliberately keep on sinning after receiving the knowledge of truth, there is no more sacrifice left. Yun yung mga verses na binasa natin. Now, those passages, difficult passages, hindi ho natin yun may interpret kung hindi po may interpret ng tama, as I should say, kung hindi po natin ginamitan ng grace lens. Okay? So because we use the grace lens in interpreting those difficult passages, nagawa po nating na-interpret ng tama. Okay? As I've said, mga kapatid, pag nagbabasa tayo ng Bible, merong dalawang lenses na ginagamit normally ang mga Christians. Ano yung dalawang lenses na yun? Nabanggit ko na yung una, the grace lens. Ano pa yung isang lens? Ano? Bira, 8 months na tayo dito ha. The legalistic lens. Alright? Now, alam niyo kung anong common result? Ano ang common result kapag ang isang tao o isang Kristiyano ay nagbabasa ng Bible gamit ang legalistic lens? Alam niyo kung anong result? Okay, magbibigay tayo ng mga common results. Number 1, the Bible becomes a rule book. Ang magiging dating sa iyo ng Bible kapag binasa mo siya using legalistic lens, punong-puno lang siya ng utos. Punong-puno ng utos na dapat mong sundin. Pagkatapos, pagka hindi mo nasunod, may kalalagyan ka. Yun ang problema. Di ba? Pag hindi mo nasunod, ang feeling mo, disappointed na si Lord sa'yo. At ang magiging batayan mo ng acceptance with God is your behavior. Yun ang magiging dating sa'yo ng Diyos. Na kapag mabait ka, no, na-earn mo yung favor ni Lord. Pag mabait ka, ang feeling mo, cute-cute mo sa harap ni Lord.
Pag nakakapag-ministry ka, nakaka-volunteer ka, ang feeling mo natutuwa sa iyo si Lord. Pero kapag ka medyo nanamlay yung spiritual life mo, naging busy ka, hindi ka nakaka-attend, o kaya nag-fail ka, may nagawa kang kasalanan kanina, ang feeling mo, si Lord medyo nagtatampo sa iyo. Okay? Yun ang epekto when you read the Bible using the legalistic lens. The Bible becomes a rule book. Nung araw, kahit nung gabi, okay, biro lang, may nag-disciple sa akin na ang turo sa akin, pag nagbabasa ka ng Bible, always ask yourself this question. Number 1. May kasalanan ba ako base dito sa nabasa ko? Pangalawa, may utos ba ang Diyos dito sa nabasa ko? Nasunod ko ba siya o hindi? Pangatlo, okay? Anong desisyon ko ngayon matapos kong malaman ko? O, ilan sa inyo yung ganyan magbasa ng Bible? Ang tinitignan mo parati pag binabasa mo yung Bible, may kasalanan ba ako? Anong kasalanan ko? May utos ba si Lord dito? Hindi ko nasunod. Ano desisyon ko? Susundin ko ba? Hindi. Halimbawa, bigay tayo ng sample. Proverbs 3. Trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. Ngayon, kung legalistic lens ang gamit mo, itong unang tanong. May kasalanan ba ako dito sa nabasa ko? Nagtitiwala ba ako talaga kay Lord ng buong puso? Mukhang hindi. Alright? Anong utos na dapat kong sundin? Magtiwala ako kay Lord. Ano desisyon ko? Gagawin ko ba? Hindi. So kapag ang gamit mong lens in reading the Bible is the legalistic lens, ang lagi mong tanong, may utos ba si Lord? The Bible becomes a rule book. At kapag hindi mo nasunod, ang feeling mo, disappointed si Lord sa'yo. Alright? Nasusundan niyo po yung sinasabi ko. Pangalawa, kapag ang pagbabasa mo ng Bible is legalistic lens ang gamit mo, every warning becomes about losing salvation. Yung mga verses, yung mga salita pala rather, yung mga salita na mababasa mo kung ang nakalagay ay if, remain, endure, yung mga verses na yun, iniisip mo kagad, mga warning para mawala ang kaligtasan mo. Tingnan niyo yung yung basher ko ngayon, yun yung pinagtatalunan nila ni Joel ngayon eh. Ang sabi, hindi mo ba nabasa? Remain in me. Remain in me. So, pag nababasa mo yung salitang remain, nabasa mo yung salitang if, endure, nandoon din yung endure eh, di ba? Endure, ang dating sa'yo kagad nun, warning yan, na ang kaligtasan mo pwedeng mawala kapag ka hindi ka nag-remain, pag hindi ka nag-endure. So pag ang gamit mong lens in legalistic lens in reading the Bible, lahat ng warning na lang sa Bible ang dating sa'yo, pwedeng mawala ang salvation mo. Okay? Timing yung basher ko na yun. No, tamang-tama, naka-video to, isa-send ko sa kanya. Okay. Nakita niyo ba yung post ko na yun? Sino nakakita? Taas yung kamay. O basahin niyo yung doon, yung debate ni Joel at saka makikita niyo. Alright. Now, most churches, if not all, etong matindi. Naniniwala naman, maging yung basher ko na yon, naniniwala siya, ang salvation is by grace through faith. Makikita nyo doon sa kanyang, sinabi rin niya yon. Sinabi niya, salvation is only by grace through faith. Yun ang malungkot. Bakit? Kasi, naniniwala siya, salvation is only by grace through faith, pero since naniniwala rin siya, na pwedeng mawala ang kaligtasan mo, kapag ka hindi ka nanatili, hindi ka nag-endure, so lumalabas, salvation is by grace, and so therefore, it's free. Kaya lang,
Dahil pwede siyang mawala pag hindi ka nanatili, you have to maintain your salvation. So lumalabas, naniniwala siya, salvation is free, pero may maintenance fee. Ikaw ang maintain. Okay? So pag legalistic lens ang gamit mo in reading the Bible, lahat na lang ng warning becomes about losing salvation. Now, how many of you know, hindi maganda ang epekto nun sa buhay ng isang Kristiyano? Yung ang tingin mo sa mga binabasa mo parate ay warning na pwedeng mawala ang salvation mo. Agree kayo? Hindi maganda ang epekto nun. Bakit? Kasi lagi mo na lang tatanungin ng sarili mo, ligtas pa ba ako? Ilan sa inyo yung nagtanong na sa sarili nyo ng ganyan, ligtas pa ba ako? Taas nga ang kamay nung sigurado sa langit pupunta. Let me see your hand. Are you sure? Mukhang hindi na yung iba. Ang epekto, kapag ang tingin mo sa binabasa mo, warning parate na pwedeng mawala ang kaligtasan mo, lagi mo nang tatanungin ng sarili mo kung ligtas ka pa. Pagkatapos, kapag ang behavior mo maganda, no? Nakakapag-pray ka, nakakapagbasa ka ng Bible, nakakagawa ka ng mabuti, kumpiyansa ka. Kumpiyansa ka na ikaw heaven ready. Pero, kapag ka ikaw ay hindi nakakapag-pray, madalas na uminit ang ulo mo, pagkatapos nakipagtalo ka pa, nakapagsalita ka pa ng hindi maganda. Ang feeling mo na ngayon, ligtas pa kaya ako? Ay, nasasakyan niyo po ako. Yan ang epekto kapag ang basa mo sa Bible, kapag ang gamit mo ay legalistic lens, kasi every warning in the Bible becomes losing salvation. Yun ang epekto nun. Alright? Pangatlo, pag legalistic lens ang gamit mo, every command becomes condition for salvation. Naniniwala kayo dyan? Lahat na lang na makikita mong utos sa Bible, kahit yung mga simpleng instruction lang, ang magiging dating sa iyo, kondisyon yung para maligtas ka. Halimbawa, kagaya ng sinabi ni Apostle Paul in Galatians chapter 5. Ano sabi ni Paul sa Galatians 5? Sabi ni Paul sa Galatians 5, yung daw mga lasenggo, yung daw mga mabisyo, mga mahilig sa babae, hindi raw sila magmamana ng buhay na walang hanggan. Okay? So, ang dating kagad sa iyo noon, warning yon para mawala ang kaligtasan mo. Hindi mo siya nakita o tiningnan bilang instruction ni Paul na bilang Kristiyano, hindi bagay sa iyo yung mga ganong gawain. Naintindihan niyo ko? Kaya lang, dahil legalistic lens ang gamit mo, iniisip mo kagad, warning siya na baka ang salvation mo mawala. So yan ang epekto. Kapag ang gamit mong lens in reading the Bible is the legalistic lens, the Bible becomes just a rule book. Every warning becomes losing salvation, and every command becomes a condition for salvation. So lahat na lang ng utos ng Diyos sa Bible, tingin mo, patungkol siya sa kondisyon niya para maligtas ka. Now, ano naman ang epekto kapag binasa natin ang Bible in the light of the finished work of Christ? Pag binasa mo siya using the grace lens, okay, tingnan natin yung epekto. Pag ang ginamit mong lens in reading the Bible is the grace lens, ulitin ko, pag sinabi natin grace lens, binabasa mo ang scripture in the light of the finished work of Christ. So, siguro pasimplihin natin. Pag sinabing reading the Bible using grace lens, ang unang tanong mo kagad, kailan nangyari ito? Ito bang passage na to before the cross or after the cross? Nasusundan niyo ako? Pinasisimple ko lang. Ulitin ko ulit. Pag nagbasa ka ng Bible, lagi mong tatanungin ang sarili mo, kailan nangyari ito? Before the cross or after the cross? That is how reading the Bible in the light of the finished work of Christ. Now, ano naman ang epekto kapag ikaw ay nagbabasa ng Bible using the grace lens? Number one, the Bible becomes a love letter.
Hindi na siya basta rule book na punong-puno lang ng utos na kapag hindi mo nasunod, disappointed si Lord sa'yo. Pag graceless ang gamit mo, the Bible becomes a love letter na napakasarap basahin. Sino ba sa inyo rito nakatanggap ng love letter? For sure, yung mga bata hindi na. Okay? Kasi hindi na uso ngayon yung love letter eh. Meron ng text eh. No? Pero, yung mga nabuhay nung 80s, no? Sino yung 80s? Tayo yun. Usong-uso love letter. Pero, matanong ko lang, may love letter pa rin ba ngayon? Meron pa rin. Meron pa rin. Meron pa rin? Meron pa rin pala. Isa na pa. Sino rito yung nakatanggap ng love letter? Let me see your hand. Nakatanggap. Sige, okay, Maya. Yung nakatanggap ka? Oo. Sino pa? Tingin sa harapan. Ha? Demand letter, sabi na yun sa'yo eh. Dito tayo. Tingnan, dito tayo sa harapan. Kapag ang isang babae nakatanggap ng love letter, o kahit lalaki nakatanggap ng love letter, at yung pinanggalingan ay isang taong gusto rin niya, gustong-gusto niya. Alam niyo yung love letter na yung kahit napakaikli lang, na napakadaling memorizein kasi minsan isang sentence lang, mayak-maya binabasa. Tama ako, correct. Wala po, hindi pa na kontento, ilalagay pa yon sa ilalim ng unan. Tapos mamaya titingnan na naman. Tapos ulit, mamaya titingnan na naman. Tingin kayo sa harapan. Hindi sa akin yun. Hindi, sinasabi lang yun nung pinagbigyan ko. Tingin kayo sa harapan. Kapag ang gamit mong lens in reading the Bible becomes a love letter to you. Maya't maya gusto mong basahin. Nandiyan kayo. Sino sa inyo rito yung araw-araw binabasa ang Bible? Huwag na kayong magtaas ng kamay, nakakaya. Kasi for sure, marami sa inyo pag linggo lang nakakabasa ng Bible. Hindi pa nga kasi nasa slide na lang Di po ba? Okay, pero walang ganyan sa Grace Life Church. Wala sa atin yan. Wala. Diyan po tayo. Pangalawa, kapag graceless ang gamit mo in reading the Bible, bukod sa ang Bible becomes a love letter, yung mga warning passages becomes invitation to trust Christ. The Bible is not simply a rule book. It becomes love letter. Every warning passage, hindi na siya parang pwedeng mawala ang kaligtasan mo, kung hindi isa siyang imbitasyon upang lalong magtiwala sa ating Panginoong Hesus. Okay? Yan ang epekto kapag graceless ang gamit. Kasi alam mo, through the finished work of Christ, secure ang salvation mo. Tama? Kasi binigay ng Lord ang salvation natin as a gift. Regalo. Wala namang bayad. Pero kapag binasa mo ang Scripture using the legalistic lens, maiisip mo si Lord nagbibigay tapos bumabawi din. Andiyan po tayo. Amen ba mga kapatid? Amen. So those warning passages actually becomes an invitation to put your trust in God and in Jesus. Diba sabi ko nga sa inyo, sabi ko sa inyo, yung post natin doon sa the other day, ikaw ay naligtas, mananatiling ligtas, not because of your commitment to God, but because of His commitment to you. Yung mga warning passages na mababasa mo, hindi na siya patungkol sa pagkawala ng kaligtasan, kung hindi, invitasyon siya to put your trust in Christ. Alright? Pangatlo, yung bawat utos, hindi na siya kondisyon para maligtas. Every command is now a response to grace. Ang tingin mo na ngayon sa bawat utos si Lord, hindi na siya kondisyon para ikaw ay manatiling ligtas. Sumusunod ka sa Diyos, totoo yun, pero hindi dahil gusto mong mapanatili ang kaligtasan mo. Sumusunod ka kay Lord out of gratitude. Sabihin nga natin, gratitude. Gratitude.
Louder please. Gratitude. Ang mga Pilipino magaling dyan. Kasi kultura natin yan eh, yung utang na loob. Gawa mo ng kabutihan ng isang tao, makikita mo, bibihira naman yung balasubas eh, no? Yung matapos mong gawa ng kabutihan, gagantihan ka ng hindi tama. Pero halos lahat ng gawa mo ng kabutihan, naghihintay ng pagkakataon paano ka susuklian. Tama? Andiyan po tayo? Although meron namang mangilan-ngilan, matapos mong gawa ng kabutihan, talaga namang babalasubasin ka pa, pero bibihira yon. But generally speaking, kulturang Pilipino, kapag ginawan mo ng mabuti, susuklian ng kabutihan. In the same token, lahat ng utos ng Panginoon Diyos sa atin na nababasa mo sa Bible, kung grace lens ang gamit mo, nagre-response ka ngayon out of gratitude to grace. Sumusunod ka hindi dahil gusto mong mapanatiling ligtas ka. Sumusunod ka kasi sinusuklian mo yung kabutihan ng Diyos. Tama ba? Amen. Agree mga kapatid? Amen. So, yan ang resulta kapag binasa mo ang Bible in the light of the finished work of Christ. Okay? So, kung legalistic lens ang gamit mo, the Bible becomes a rule book. Pag grace lens, the Bible becomes a love letter. Kapag legalistic lens, lahat ng warning passages ay patungkol sa pagkawala ng kaligtasan. Pag grace lens, every warning passages nagiging imbitasyon to trust Christ. Kapag legalistic lens, lahat ng command ay kondisyon para ikaw ay maligtas. Kapag naman grace lens, lahat ng command, sumusunod ka sapagkat nagre-response ka out of gratitude. Okay, nasusundan niyo ako? Now, siguro ito magandang tanong. Why do we need to read the Bible in the light of the finished work of Christ? Why do we need to use the grace lens? Bakit? Now, I will give you 3 biblical reasons kung bakit natin kailangang magbasa ng Bible using the grace lens or reading the Bible in the light of the finished work of Christ. Okay? 3, bibilisan ko lang. Number 1, the entire Bible points to Jesus. Ano ang sabi ng John 5:39? You search the scriptures because you think they give you eternal life. But the scriptures point to me. No, ang kausap ni Lord dyan, mga religious leaders. And we all know, ang mga religious leaders, kagaya ng mga Pariseo, mga Saduceo, sila ay maalam sa scripture. Sila ay aral sa scripture. In fact, sa ibang version yan, hindi lang you search the scripture ang translation. Alam niyo kung anong nakalagay? You diligently study the scripture. Yun ang translation. Ang mga Pharisee, ang mga Sadducee, ang mga religious leaders, they diligently study the scripture. Everybody say diligently. Diligently. Palagay ko naman sa atin dito, no, medyo nahihiya tayo sapagkat most of us are not diligently studying the scripture. No. Pero wala na ngayon yan kasi simula sa araw na to, we will be motivated to diligently study. Amen po ba mga kapatid? Alright. So ang mga religious leaders, they diligently study the scripture. Hindi sila tamad magbasa ng Bible. Okay? Hindi sila once a week lang nagbabasa ng Bible. Everyday po sila nagbabasa ng Bible. So, eto yung mga religious leaders, no? Sila yung kausap ni Jesus nang sabihin niyang, you, plural yan, hindi isang tao. You, the religious leaders, search the scripture. So, sila yung mga sinasabihan ni Lord. Araw-araw kayong nagbabasa ng Bible. Alam nyo ba, hindi ka pwedeng maging Pharisee or Sadducee or religious leader kung hindi ka maalam dun sa Torah o 5 books ni Moses, yung Pentateuch, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers. Pag hindi ka aral sa 5 aklat na yan, hindi ka qualified to become a religious leader. So, ang mga religious leader, sila ay well-versed pagdating sa Torah. Okay? Kabisado nila yung law ni Moses, even the prophets.
Ganon sila ka-knowledgeable. Now, how many of you here, amen, no? Yang 5 books na yan ni Moses, ngayon ko nga lang nalaman, Torah pala tawag dyan. O Pentateuch. Anyway, I remember one time, meron akong nakitang post sa FB, etong sabi niya, kung gusto mong maligtas, magbasa ka ng Bible. Well, walang duda, maganda ang kanyang intention. Alright? Hindi natin pagdududahan. Maganda ang intention niya. He wants everybody to read the Bible. Pero, mali yung kanyang paniniwala na kung gusto mong maligtas, magbasa ka ng Bible. Bakit? Sabi na nga ni Jesus dito you diligently study the Scripture because you think they can give you eternal life. So in other words, reading the Bible alone will not give you eternal life. Andiyan po tayo. Amen. Naiintindihan niyo po yung sinasabi ko? The Bible did not tell us that reading the Word of God will give you eternal life. Walang ganung pangako ang Bible. Now, we cannot deny reading the Bible is necessary. Let me repeat that. Reading the Bible is necessary. Ulitin ko ulit. Reading the Bible is necessary sa bawat Kristiyano. It should be read every day, araw-araw. Tama po ba? Amen. Pero, ang pagbabasa ng Bible is not an assurance na ikaw ay maliligtas kapag nagbabasa ka ng Bible. Sapagkat si Jesus mismo nagsabi, unless you come to me. Siguro basahin natin yung buong verse na yan, no? Okay. Sa verse 39 yan, itong sabi ni Lord, you search the Scripture because you think they give you eternal life. The very fact na sinabi ni Lord, you think they give you eternal life, shows us reading the Bible will not give you eternal life. But reading the Bible is necessary. Dapat magbasa ng Bible. But reading the Bible alone will not give you eternal life. Itong sabi ni Lord. But the Scriptures point to me. Ano ang gusto sabihin ni Lord? Yet you refuse to come to me to receive life. So, tingin kayo sa harapan. Ang goal ng pagbabasa ng Bible is not to fill your mind with information, but to lead your heart to Jesus. Amen po ba? Kasi posibleng maalam ka sa Bible pero hindi ka naman ligtas. Posibleng knowledgeable ka sa Bible but you miss the Savior. Sa totoo lang, maraming mga interesadong magbasa ng Bible. Alam ang goal nila? Ang daming interesadong magbasa ng Bible pero ang goal, makipagdebate. Hindi para makilala si Jesus na nilalaman ng Scripture. Andiyan po tayo. So it's very possible maalam ang isang tao sa Bible but still miss the Savior. Anyway, ang gusto kong puntuhan dito sa sinabi ni Lord, look at this. Sabi ni Lord dito, the Scripture point to me. Sabi ni Lord sa mga kausap niya, ang sisipag niyong magbasa ng Bible, pero hindi ninyo nakita, the entire Scripture points to me. The Bible is all about me, sabi ni Jesus. By the way, the Bible is not about us. Kaya nasabi ko sa inyo kanina, yung nag-disciple sa akin nung bago pa lang akong Christian, pag nagbasa ka ng Bible, always ask yourself, anong utos na dapat kong sundin? May kasalanan ba ako na dapat kong pagsisihan? Ano ang desisyon ko? The Bible is not about me. The Bible is about Jesus. Amen. Andiyan po kayo. Amen.
So therefore, dapat maunawaan natin, ang sentro ng ating pagbabasa, makita dapat si Jesus sa ating binabasa. Always read the Bible in the light of the finished work of Christ. Andiyan po tayo. Amen. Kapag ganun ang style ng pagbabasa ng Bible, the Bible becomes about you. Alright? At maraming Christians, in fact, majority of Christians, ganyan ang approach in reading the Bible. At ang tingin nila sa Bible, the Bible is about them, patungkol sa kanila. Ano kaya ang sinasabi ng Bible patungkol sa akin? Ano kaya ang inuutos ngayon ng Diyos sa akin? Ano kaya puro sa akin? Hindi naman tungkol sa iyo ang Bible. Tungkol kay Jesus ang Bible. Malinaw ba? Anong sabi ni Jesus diyan? You search the Scripture. Nagbabasa kayo, nag-aaral kayo ng Bible. The Bible point to me. Yet you refuse to come to me to receive life. Alright? So, dapat, pag nagbasa tayo ng Bible, always find Jesus. Always read the Bible in the light of the finished work of Christ. Bakit? Because the Bible is about Him. Let me give you another proof. Sa Luke chapter 24, verse 27, itong sabi ni Jesus. And beginning with Moses and all the prophets, He explained to them what was said in all the Scriptures. Everybody say, all the Scripture. In other words, the entire Bible concerning Himself. Now, let me give you the background of the story. Patungkol yan sa dalawang disciple after resurrection na pupunta ng uuwi na sila, okay? Parang disappointed sila kasi si Jesus namatay na. Pero yung araw na yan was the day Jesus was resurrected. Sinalubong sila ni Jesus at kinausap sila ni Jesus at ang ginawa ni Jesus, Bible study sila ni Jesus. Beginning with Moses. Ano yung beginning with Moses? The Torah. Everybody say Torah. Torah. Okay, o Pentateuch. Pag sinabing Pentateuch, the word penta meaning five. Okay, 5 books. Ano uli yun? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Beginning with the 5 books of Moses and all the prophets. Pag sinabing all the prophets, anong sumunod sa Deuteronomy? Joshua. Ano ang kahuli-hulihan? Malakay. So sa Old Testament, after ng 5 books ni Moses, Joshua, pagkatapos Malakay. So lahat yon yung prophet ang tawag. So nang sabihin dito ng Bible, beginning with Moses and all the prophets, ang tinutukoy ni Jesus, the whole Scripture. The entire Bible. Anong sabi niya? He explained to them the whole Bible. It points to Him. Bible study ni Jesus yung kausap niya. No? Sinamarize niya. At pinaliwanag niya lahat ng nakasulat sa buong Scripture patungkol sa akin. Okay? So, why do we need to read the Bible in the light of the finished work of Christ? Because the Bible is about Him. It's not about you. Andiyan po tayo. Amen. Sana mag-sink sa puso natin yun. The Bible points to Jesus, not to me. Kaya nga kapag ang mensahe ng pinipreach dito, o kahit saan man, pag nakikinig kayo ng mensahe, always ask yourself, does the message point to me or to Jesus? Kapag ang mensahe nakasentro sa akin, huwag nyo nang anuhin, walang kwenta yun. Dapat ang mensahe nakasentro kay Jesus. Kapag ang mensahe nakasentro sa'yo, sa mga dapat mong gawin, para naman matuwa si Lord sa'yo, alam niyo, sa totoo lang, very appealing yung ganong sermon. Very appealing yung ganong mensahe. Yung minomotivate ka, maging mabait,
Iwasan yung maging chismosa, iwasan yung maging mapagtanim ng sama ng loob, yung tinuturuan ka paano maging mabuti, maging mabait, maging mahusay na Kristiyano, minomotivate kang maglingkod sa Diyos. Very appealing yung ganong mensahe. Pero ang mensahe yon ay nakatutok sa'yo, hindi kay Kristo. Nasusundan niyo po ako. The Bible is not about you. It's about Jesus. O, karamihan na nagtuturo ng ganon, binabasa ang Bible using legalistic lens. Nandiyan tayo. Eh, hindi natin sila masisi kasi ang gamit legalistic lens. Kaya pa nagturo ng Bible, o nag-preach sila, ang mensahe nakatutok sa'yo. And by the way, that is not the good news. Ang binibigay nila sa atin, good advice. Alright? At mag-observe kayo ng mga preachings sa mga FB, sa mga SOCMED, halos lahat ng preaching, good advice. Hindi good news. Merong isang sikat na preacher, magaling sa pagbibigay ng good advice. Hindi ko na sasabihin ang pangalan niya, si Ed Lapis po yun. Alright? Good advice po ang binibigay niya, hindi po good news. Minsan lang nagbigay ng theological subject, sumablay pa. Si Yahweh daw ay hindi ang ama ni Jesus. Okay? Napakinggan niyo ba yung turo niya na yon? Oh, nothing against him, no? Pinoproteksyonan lang natin yung ating mga kapatiran. Alright. So, bakit kailangan natin magbasa ng Bible in the light of the finished work of Christ? Because the Bible points to Jesus. Number 2, why use the grace lens? Bakit kailangan nating basahin ang Bible in the light of the finished work of Christ? For the simple reason, we are living under grace. Anong sabi ng Romans 6:14? Because you are not under law but under grace. Mga kapatid, we are living not under law but under grace. And since we are under grace, dapat lamang sa tuwing magbabasa tayo ng Bible, always remember, you are under grace. Tama ba? Amen. Nauli siya mga kapatid. If there is one thing na dapat nating maintindihan sa buhay natin as Christians, ang Diyos nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng kasunduan. Pag sinabing grace, new covenant. Pag sinabing law, old covenant. And always remember, ang Diyos relates to people through a covenant. That is why, kapag hindi mo alam kung nasa ang covenant ka sumasa ilalim, posible na ipapamuhay mo yung isang kasunduan na hindi ka naman sumasa ilalim doon. Kaya pag nagbasa ka ng Bible, always remember, you are living under grace. Kaya nga pag nagbabasa ka, always use the grace lens. And by the way, isa sa naiisip kong susunod na series natin, babalikan natin ang patungkol sa covenants. Okay? So please, sa susunod na series natin, huwag kayong absent para maunawaan natin yung patungkol sa covenant. Okay? Now, listen mga kapatid. Maraming Christians nalilito sa Bible. Hindi dahil mahirap intindihin ang Bible. It is just, marami ang hindi aware na ang Diyos nakikipag-ugnayan sa atin sa pamamagitan ng covenant. Now, kapag hindi mo alam na ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa tao sa pamamagitan ng covenant, talagang ang tendency, malilito ka sa Bible. Kasi pag nagbasa ka sa Old Testament, makikita mo ron na parang ang Diyos napakaikli ng pasensya. Tapos pagdating naman sa New Testament, parang ang Diyos hindi na marunong magalit. So mag-iisip ka ngayon, nagbago ba ang Diyos? Ba't nagkaganon? Sa Old Testament, parang ang bilis niyang magalit. When in fact, meron nga lang isang lalaking nanguha lang ng kahoy sa araw ng Sabat. Anong naging hatol ng Diyos? Patayin. Grabe, no? Isa sa 10 utos
Ten Commandments. Napansin nyo ba? Merong isang utos dyan na hindi nyo naman ginagawa. Ano yon? Magpahinga pag Sabado. Di ba, sabi ng Diyos, ika-4 na utos, 7 araw binigay ko sa inyo. 7 araw. 6 na araw sa inyo. Yung isang araw, magpahinga kayo. Di ba, sabi ng Diyos, sa 10 utos yun, di ba? Pati 10 utos, di nyo alam. Alright. Now, can you imagine, yung isang utos doon sa Old Testament, sa Ten Commandments, magpahinga ka 1 beses, 1 linggo. Kapag hindi mo ginawa yun, na ikaw ay nagtrabaho pa rin, may parusa. At merong tumesting. May tumesting. Araw ng pamamahinga, Sabado, nanguha ng kahoy. Nahuli. Inireport ngayon kay Moses. Moses, may nakita kami. Di ba sabi ng Diyos, pag araw ng Sabado, wag magtatrabaho, magpapahinga lang. May nakita kami namumulot ng panggatong. Dalhin dito yan. Pagkatapos antayin natin ang hatol ni Yahweh. Nanalangin sila, tapos bumaba ang hatol. Anong hatol? Batuhin hanggang mamatay. Ano ba naman yun? Nanguha lang ng kahoy. Di ba? Ilan sa atin dito siguro, ang ganda ng utos na yan, na magpahinga. Palagay ko yan, kung merong mga utos ng Diyos, yan yung isang utos na hindi ko yan susuwayin, magpahinga. Gusto ko yan. Diba? Iba nga sa atin dito, sagana sa pahinga no? Ay, tignan niyo ako. 1 beses lang pinagpapahinga ng Diyos sa buong linggo pahinga Anyway, pag hindi mo ginamitan ng grace lens at hindi mo alam ikaw ay namumuhay under grace, malilito ka pag nagbasa ka ng Bible. Pag hindi mo alam na ang Diyos nakikipag-ugnayan sa tao through a covenant, nagbasa ka ng Bible, malilito ka. Bakit? Kasi tila baga iba ang ugali ng Diyos sa Old Testament, iba ang ugali niya sa New Testament. Kaya ang maiisip mo, nagbago pa ang Diyos. Now, tingin kayo sa harapan. Ang Diyos hindi nagbabago. Kasunduan ang nabago. Ang ibig sabihin ng covenant, kasunduan. Mayroong tinatawag na Old Covenant. Anong tawag doon? Sa Tagalog, lumang kasunduan. May tinatawag na New Covenant. Ano ang sa Tagalog? Bagong kasunduan. Saan ka sa ilalim? Sa bagong kasunduan. Ano pinamumuhay mo? Yun ang problema. Or napapaghalo. Andiyan po tayo. So sana wag po natin gawin yon. Okay? Kasi sa totoo lang, malilito ka. Madali mong mai-interpret ang scripture ng tama if you keep in mind you are not under the old covenant, you are under grace. Let me give you example. Marami nagtuturo, in Matthew 6:14, verse 15, sabi ni Lord, "For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father in heaven will not forgive you." Maraming pastor at mga churches nagtuturo ng verse na yan. Kapatid, magpatawad ka na. Kasi pag hindi ka nagpatawad, hindi ka patatawarin ng Diyos. Gusto mong patawarin ka ng Diyos? Magpatawad ka. Kasi yan ang sabi. Na, by the way, Matthew yan. Ibig sabihin, New Testament. Now, tingin kayo sa harapan. Alam niyo ba, hindi porket nasa New Testament, New Testament. Hindi porket nasa New Covenant, New Covenant. Kasi Testament, Covenant yun Ang Matthew nasa New Testament, pero ang New Testament nagsimula hindi sa Matthew chapter 1. Kailan nagsimula ang New Testament? Nung si Jesus ay mamatay. Anong sabi ni Jesus? This is the blood of the covenant. This is the blood of the new covenant. Alright. Ikumpara nyo ngayon, yung sinabi ni Paul,
in Ephesians 4:32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. O, ikumpara niyo yung dalawang verse na yan. Sabi ni Lord sa Matthew 6, magpatawad ka. Pag hindi ka nagpatawad, hindi ka patatawarin ng Diyos. Dumating si Paul, itong turo ni Paul. Magpatawaran tayo sa isa't isa kung paanong kay Kristo Jesus pinatawad ka ng Diyos. O tingin kayo sa harapan, ano ang nauna? Magpatawad ka para patawarin ka? O pinatawad ka na, kaya magpatawad ka? Alright? So, dito sa Matthew, nagbabasa ka ng Old Covenant. Okay? Dito sa Matthew, binabasa mo Old Covenant. Kaya lang, nakita mo na sa New Testament. Kaso ang gamit mo pa rin, legalistic lens. Sa totoo lang, maraming preacher. Yan ang paniniwala. Pag hindi ka nagpatawad, hindi ka patatawarin ng Diyos. Kaya kung gusto mong patawarin ka ng Diyos, magpatawad ka. Well, nung sabihin ni Jesus yan, tingin kayo sa harapan. Nung sabihin ni Jesus yan, hindi pa siya namamatay sa cross para bayaran ang kasalanan natin. Nung namatay si Jesus sa cross, binayaran lahat ng kasalanan natin. Lahat ng sasampalataya sa Kanya, mapapatawad sa lahat ng kasalanan. Kaya ang utos ng Diyos sa atin ngayon, magpatawad ka kasi pinatawad ka na. Alright? Hindi ka magpapatawad para patawarin ka ng Diyos. Magpapatawad ka kasi pinatawad ka na. Alright? So this is how important it is reading the Bible in the light of the finished work of Christ. Always keep in mind, you are now under the new covenant of grace. And by the way, kapag naging habit natin to read the Bible in the light of the finished work of Christ, unti-unti nating matututunang i-apply yung instruction ni Paul kay Timothy, and this is my third point, to rightly divide the Scripture. Tingnan nyo itong sabi ni Paul in 2 Timothy, verses 2 to 15, chapter 2, verse 15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Explore natin ito, mabilisan lang. Una, ang sabi ni Paul, study. Everybody say study. Study. Hindi ko pala na-highlight yung study. Take note, hindi sinabi ni Paul na magbasa lang ng Bible. Ang sabi niya, mag-aral. To read the Bible and study the Bible are not the same. Reading the Bible, studying the Bible are two different things. Many are just reading the Bible, but not studying it. Nasusundan niyo po ako. Adya po kayo. Now, bakit natin daw kailangan mag-study? Ang sabi niya, to show thyself approved unto God. Everybody say, approved. Ang ibig ba sabihin yan, ang pag-aaral ng Bible ay kondisyon para tanggapin tayo ng Diyos? Ay, hindi po. Hindi. Kasi sabi ng Bible, Christians are already accepted in Christ. Di po ba? Sabi ng Ephesians chapter 1, verse 6. So, anong ibig sabihin ni Paul dito nang sabihin niyang approve unto God? Now, the word approve here has the idea of being tested. Everybody say tested. Tested. In other words, napatunayan, no? Huh? Napatunayan na ano? Na maayos ang kanyang gawa. How do we know that? Bakit natin nalaman na yun yung kanyang tinutukoy? Look at what Paul said. Sabi niya rito, a workman. Everybody say workman. Workman. Louder, please. Workman. Now, in other words, ang issue dito is not salvation. Ang issue dito is service.
Now, ano daw ang trabaho ng workman? Ang trabaho ng workman is to rightly divide the scripture. So ito yung approval na tinutukoy ni Paul. Ang isang approved workman ay hindi yung Kristiyanong marami lang verses na memorized. Okay, marami Kristiyano, ang dami memorized na verses eh. Hindi rin yung magaling lang mag-motivate ng tao habang siya'y nagsasalita. No? Usong-uso ngayon yan, yung motivational speaker. Where in fact, bilib na bilib ang maraming Christians sa mga motivational speaker. Yung nga yung hinahanap ng maraming Christians kapag ka nagpipreach yung namomotivate sila to do something. Naghahanap sila ng preacher na merong ipapagawa sa kanila after ng sermon. Okay, minomotivate sila. Alright, now listen mga kapatid. Ang isang approved workman, according to Paul, ay hindi yung magaling mag-motivate ng mga tao o isa siyang motivational speaker. Ang isang approved workman, hindi rin yung maraming alam na verses sa Bible, maraming memorize. Para kay Paul, ang approved workman is yung marunong mag-rightly divide ng Scripture. Now, ano ba ibig sabihin ng rightly divide? Now, merong mga nag-i-interpret ng rightly divide, ginawang literal yung division. Dinivide nila yung Bible into sections. Dinivide nila yung Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, tapos from Romans to Philemon, tapos from James to Revelation. Dinivide nila at sinabi, itong Gospel hindi ito para sa atin, para lang to sa mga Hudyo. Itong Romans to Philemon, ito yung para sa atin. Kasi Pauline epistle yan. No? Dinivide nila. Hindi po yun ang ibig sabihin ng right division. Na i-divide mo ang scripture by division. I-divide mo by section. Hindi po yun ang ibig sabihin ng rightly dividing the scripture. Andiyan po tayo? Hyper-dispensationism ang gumagawa nun. Now, hindi po yun. Now, what does it mean to rightly divide? To rightly divide the scripture simply means na i-explain mo ng tama sa mga tinuturuan mo ang Bible. Naintindihan niyo ako? Na-explain mo ng tama ang scripture sa tinuturuan mo. Agree? Hindi yung magaling ka lang mag-motivate ng tao. Hindi yon. Well, in fact, ang ibig sabihin niyan, kung titingnan natin yung definition niya sa Greek, is to handle the scripture correctly. Okay? Ibig sabihin, na-interpret mo ng tama yung scripture. Okay? Tingnan niyo itong sabi ng 2 Timothy 5:15 sa ibang mga translation. Just to show you, to rightly divide simply means to handle the scripture correctly. Itong sabi ng NIV. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Okay? Everybody say correctly handle. Correctly handle. Okay. Tingnan niyo sa ibang version pa, sa ESV. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has not need to be ashamed, rightly handling the word of truth. Everybody say rightly handling. Rightly handling. Okay, last verse sa NASB. Be diligent to present yourself approved to God as a worker who does not need to be ashamed, accurately handling the word of truth. So lumalabas, based na sa mga iba't ibang mga verses o iba't ibang versions na binasa natin, to rightly divide the scripture simply means to handle correctly, to interpret properly. Yun ang ibig sabihin ng rightly divide. Now listen, magagawa mo lang yan if kapag nagbabasa ka ng Bible, binabasa mo siya in the light of the finished work of Christ. Alright? Maintindihan mo ang scripture properly pag binasa mo siya using the grace lens. At etong series natin, itong buong series natin, kaya natin na ipaliwanag ng maayos yung mga difficult passages na ang dating parang pwedeng mawala ang salvation is because ginamitan natin siya nitong mga binabanggit ko sa inyo. Andiyan po tayo. So starting today, learn how to use the grace lens in reading
the Bible. So that ma-avoid natin ang confusion sa mga difficult passages na ating nababasa sa Bible. Alright? Na ang dating, parang pwedeng mawala ang salvation natin or may ibang kondisyon para maligtas. Amen po ba? So as we close this series, I hope mga kapatid, starting today, pag nagbasa kayo ng Bible, I am now going to use the grace lens. Bakit? Because I am living under grace and learn to rightly divide the Scripture. Okay? Palakpakan natin ang Panginoon.